Mga boksingero na kabilang na lalaban sana sa 3-day boxing event sa Kyrgyzstan, schedule na at nailipat na sa Japan ang laban. John Riel Casimero at Luis Neri, kasama rin kaya. Naoya Inoue, target na akyat sa featherweight division. Sa bawat suntok, may pangarap. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo. Nauwi sa pansamantalang pagkaudlot ang inabangang bakbakan sa pagitan ng dating world champions na sina John Riel Casimero at Luis Neri na nakatagda sana sa Kyrgyzstan sa ilalim ng 3-150 fight promotion. At ayon sa ulat ng Bad Left Hook at Yahoo Sports, kinakailangan kansilahin ng buong 3-day fight series dahil sa lumalalang international instability sa riyon. Bagamat hindi direktang tinukoy sa opisyal na press conference, malaking paniniwala ng mga eksperto na ito ay dulot ng tensyon at nagpapatuloy na idwaan sa pamamagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran na nagresulta sa matinding logistical at travel issues. Sa kabila ng aberya, ay may liwanag pa para sa mga tagahanga. Ayon sa mga source, tinitingnan ng buwan ng Hunyo bilang bagong target para matuloy ang naturang serye ng laban kasama ang pagbabalik ni David Jimenez at ni Yunosuke Kameda. Pinumpirma naman ng BoxingScene.com ang nakatagdasa ng laban nina Willibaldo Garcia at ni Andrew Moloney ay una na rin nailipat sa darating na Hunyo at ang matchup na ito ay kabilang sa 3-day boxing event sa Kyrgyzstan at ngayon ay na-reschedule na at sa Japan ang bakbakan. Ang tanong, anong petsa? Ayon sa Boxing Scene, June 6 ang petsa ng laban ni Moloney at Garcia. Alam naman natin mga kwento ng laban nila ay kasama sa 3-day fight event sa Kyrgyzstan ng Kameda Promotions. Kaya marami ang nagsasabing baka maaari rin sa Japan gaganapin ang sanay 3-day boxing event sa Kyrgyzstan. Ito ay developing story, pagamat ibinalita na ng Yahoo Sports at Bad Left Hook na sa buwan ng Hunyo, pero maaring magbago ito na depende kasi ito sa kalagayan ngayon sa giyera. Dahil kung lalala, baka mas tatagal pa, pero kung magkakaroon ng mabuting development, ay baka mapaaga. Kaya abangan na lang natin mga kwento ang paparating pa ng mga updates kung ang 3 days boxing event sa Kyrgyzstan ay tuluyang may lipat sa Japan ngayong buwan ng Hunyo. Samantala, abala naman ang pound-for-pound king na si Naoya Inoue sa paghahanda para sa itinuturing niya na Fight of the Century laban niyan kay Junto Nakatani ngayong May 2. Sa kanyang kauna-unang TikTok live stream, ibinahagi ng 32 anyos na undisputed world champion ang kanyang mindset. Si Nakatani ang pinakamalakas sa kalaban na harapin ko sa buong buhay ko. Yan ang mindset na dala ko sa laban na ito. Pero naniniwala ako na may papakita ko rin ang pinakamalakas na bersyon ni Naoya Inoue. Ani ni Inoue mga kwento. Binigyan din ni Inoue na ang kanyang pangunahing tema sa training camp ay ang focus on winning. Anya, nakanda siyang itaya ang lahat para mapanatili ang kanyang dominasyon sa Super Bantamweight Division. Sa parehong live stream, ibinunyag ni Inoue ang kanyang exit strategy. Kinumpirma niya na ang featherweight division na ang magiging huling destinasyon ng kanyang karera. Narito ang kanyang roadmap. Pagkatapos ng laban kay Nakatani, may isa pa siyang laban na gustong gawin sa kasalukuyang timbang sa Super Bantamweight Division. Ang target, pagkatapos ng dalawang labang ito, akyat na siya sa 126 pounds upang subukang makuha ang kanyang ikalimang world title sa magkakaibang weight classes. Diskarte, hindi ako akyat agad, sabi niya. Gusto kong harapin kung sino ang champion sa panahong iyon, payag ng Japanese superstar. Sa gitna ng seryosong usapin sa boxing, nagpakitang gilas din ang human side ni Inoue sa kanyang mga followers dahil malapit na ang kanyang birthday ngayong April 10. Binigyan siya ng cake at bulaklak sa live stream, ngunit tumanggi siyang kumain dahil sa striktong diet para sa timbang. Narito ang mga ilang trivia mga kwento tungkol kay Inoue. Musika, mahilig siya sa karaoke, paborito niya ang mga kanta mula sa Showa at early Heisei era at lalo na ang Buchikek, Kongkwela, hindi biro lang, lalo na ang mga kanta nina The Checkers at Shugo Hamada. Ang isang secret hobby ni Inoue ay ang pagkokolekta ng iba't ibang uri ng mga pabango. Skincare, inamin din ng boksingero na naglalaan siya ng atensyon sa pag-aalaga ng kanyang balat na ikinatutuwa naman ng kanyang mga viewers. Mga kakwento, bagamat tinitingala bilang the monster sa loob ng ring, sa labas nito ay isang simpleng tao si Inoue na nakatutok sa kanyang disiplina at pamilya habang naganda para sa uling yugto ng kanyang maalamat na karera. Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat
Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.